Mga elemento ng estrukturang panlipunan. Una, institusyon. Ang institusyon ay ang organisadong sistema ng ugnayan sa isang lipunan. Halimbawa nito ay ang pamilya. Dito unang nahuhubog ang isang nilalang kaya tinagurian itong pinakabisik na unit ng isang lipunan. Mula sa tahanan, maaaring magtungo ang miyembro ng pamilya sa paaralan. Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa Habang ang iba naman ay magtatrabaho. bagong lipunan. Ang gabi nagmaliw ng ganap at lumipas na ang magdamag. Madaling araw ay nagdiriwang, may umagang namasdan. Ngumiti na ang pag-asa sa umagang anong ganda. May bagong silang, may bago ng buhay. Bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago O kaya ay mamamalingke ng kanilang pangangailangan. at ating itanghal, bagong lipunan. May bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw, sa bagong lipunan. Nagbabago ang lahat, tungo sa pag-unlad at ating itanghal, bagong lipunan. Bagong lipunan. Ang paaralan, pamilya, pamahalaan, ekonomiya, at relihiyon ay tinaguriang institusyon ng panlipunan. Pangalawa, social group. Dalawa o higit pang mga taong magkakatulad na katangian na nagkakaroon ng ugnayan sa bawat isa at bumubuo ng isang ugnayang panglipunan. Dalawang uri ng social group. Primary group. Ang primary group ay malapit at informal na ugnayan ng individual. Palagi kitang pinapanood. Halimbawa ay ang pamilya. Jobay, pasensya ka na. Wala rin kasi akong makausap At kaibigan. Huwag ka nang mawala. Huwag ka nang mawala. Ngayon, dadalhin kita sa aming bahay. Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Secondary group. Binubuo ng mga individual na may formal na ugnayan sa isa't isa. Mag-aaway, Halimbawa, ugnayan ng isang amo at mga manggagawa. Jobay, kamusta na ba? Buti ka pa, palagi kang masaya. Ikaw bilang estudyante at ang iyong mga kaklase ay kabilang na rin sa secondary group. Nariyan ka, hindi na ako nag-iisa. Huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala, huwag ka nang mawala.
Pangatlo, social status. Posisyong kinabibilangan ng isang individual sa lipunan. Mayroong dalawang uri ng social status. Ang ascribed status ay nakatalaga sa isang individual simula nang siya ipinanganak. Halimbawa ay kasarian, ang babae at lalaki, Aalis tayo. at etnisidad. Achieved status, nakatalaga sa isang individual sa bisa ng kanyang pagsusumikap. Halimbawa nito ay ating pinag-aralan o kaya ay propesyon. Pang-apat ay ang gampanin, karapatan, obligasyon at mga inaasahan ng lipunan na kaakibat ng posisyon ng individual. Naging batayan din ng kilos ng isang tao sa lipunang kanyang ginagalawan. Halimbawa, bilang mag-aaral ay dapat gampanan mo ang tungkulin ng isang mag-aaral. Ang guro din ay gagampanan niya ang kanyang tungkulin para magturo ng mahusay at magbigay ng pagsusulit sa klase. Salamat sa panonood!